Yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas. Adi naliwat kita ha programa. Good morning Eastern Visayas. And kaupod niyo Daisy Lalo sa Bilizar iton mananagbalay sa kupin usa ka oras. Para magpahamtang haton mga balita, impormasyon, katiguban haton mga notisya, tikang naman dinhi aton rehiyon ipapadangat ha iyo hiton Philippine Presidential Communications Office. No? Pinaagi hiton na radio station sa Radyo Pilipinas. Ngan sugad man hiton, okay. Di pa kita maaron kung may ada kay tayo na makakatugbang ha, Philippine Information Agency. So maupay nga aga aton nga tanan, madalumdum man iton aton panahon niya na. Particularly di naman ha, syudad hiton Borongan, pero diri ini makakabalaong hiton aton pagkaharampang iyan na nga aga. So magandang morning aton mga nagkakaabot pala, tikang dida hiton iratag sa tagsa nga mga buhatan. Iton Radyo Pilipinas Borongan, ngan sister station sini, Radyo Pilipinas Sogod, Southern Leyte, ngan Radyo Pilipinas Calbayog, magpapahamtang haiyo haton na mga panguna nga balita, impormasyon para hiton iyo kasayuran. Para yan ang adlaw, Miyerkules na kita. December 10, 2025, ibig sabihin 15 days na la, Pasko na. So, Merry Christmas sa aton nga tanan, abat na padaman natin, iton na huyop pa. Hiton kanan Pasko, iton nga mataghom nga hangin, tikang hiton amihan, tas nasa ring pagod iton DOST Pag-asa, aabaton natin iton nga dahil first quarter next year 2026, Iton nga mataghom nga panahon. Sige, sa ring pa naton, bisan ano iton panahon, basta may adala naman kita sa bisyo elektrisidad, magdedaro-daratso naman iton na ato naman na program. And yes, yan adaman nga adlaw, nalilipay naman kami didi ha Eastern Samar. I guess iton bugos na Summer Island darahiton namiminta na nga pagpauminto hiton load limit. Pagpahitaas hiton load limit hiton mga sasakyan nga maagi di deton San Juanico Bridge. Para kami makakakanto naman na syudad hiton Tacloban. Dako ini nga bagay para labi na hiton mga negosyante nga sa ring pa-hustle ito ni ira pagbiyahe dara nga kaulangan pa hiton barge. Pero diri maiha adlaw na la iton na iihapon aabrihan na iton. Shit aton nakukuha ang impormasyon ikang Regional Development Council Governor Ikot Pitiliano pamitasan yun itutugot an nga dahin 15 tons nga load limit hiton mga sasakyan nga maagi dideton San Juanico Bridge. Pero waray pa opisyal nga pahayag iton Department of Public Works and Highways kasumpay hini. And yun na naman katimprano, nasa rin kita congratulations naman hiton na Maslug LGU. Opisyal na nga na-aprobaran nato ni IRA 2026 budget. Nasa rin ni Vice Mayor Cari Santiago. So congratulations. Madagmit nga pagtagad para diretso magamitan adton iyo pundo, mga programa dayon may implementar para iton tuig 2026. Ngan bueno, atin oras 7 minutos na nakalabayhan, alas 8 haaga, diretsohon natin ang aton mga magiging ka-partner. Pero di naman Radyo Pilipinas Borongan, in full force gihapon kami supervision ito na amon station manager at Ruth Rivera Abunda. Full force production nga sugad man diha technical Engineer RV iton atan kaupod. So yan na katuon ta Radyo Pilipinas Calbayog, Acting Station Manager Jean Navilon. Kumusta ito niyo sitwasyon and magandang morning. Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Jean. Nakamute ka ada, nakamute. Paki-adjust. Okay na. Alright, loud and clear.
Yes, good morning mga magagandang dilag ng PCO. Gumandaghap kami yan na. Maupay didian na sirak ni Haring Adlaw, maupay namon panahon didi sa siyudad sa Kalbayog, maadlaw na liwat, mapasuon na liwat ang amon panahon didi sa Kalbayog City. Nga sa pagtaga peace and order, naging mahimyang man sa naglabay nga 24 oras ang siyudad sa Kalbayog. Waray mga untoward incidents nga nagkahitatabo. Ngan sa pagtaga kuryente mga kasanggayan aton kitaon, didi ang FB page sa Kalbayog Water Company. Waray may dadidi service advisory, water interruption, no water. May dasara diesel station, cleaning of cut and cover and sump sa Kabutuan pumping station. Schedules and activity. Yan na nga pizza 11 sa Disyembre. Buwas nga adlaw Huwebes, alas 6 ang gabi, ngadto Disyembre 12, alas 6 ang aga, waray tubig. December 13, 2025, alas 6 ang gabi, ngadto Disyembre 14, alas 6 ang aga, waray tubig. December 15, alas 6 ang gabi, tubtub Disyembre 16, alas 6 na aga, waray tubig. December 17, alas 6 ang gabi, tubtub Disyembre 18, alas 6 na aga, waray tubig. Ginagat namon nga tanan nga mga concessionaires nga magtirok sa dang nga tubig in advance. Laumi niyo nga waray maabid nga tubig durante sa naka-schedule nga maintenance hours. So, amod to na pahibaro natigang sa Kalbayog Water Company Incorporated. Nga din naman kita sa pagtaga kuryente sa Melco 1. Yan ang adlaw Miyerkules, may naka-schedule nga power interruption. Tikang alas 8 sa naga nga alas 5 sa kulop. Sugod man sa Huwebes, Disyembre 11, alas 8 sa naga nga alas 5 sa kulop. Apektado nga lugar, Panhububan 1 nga 2, Velasco, Poblasyon, San Jose, Malubago nga Romeo. Tukod din sa pagliwan sa naruba nga poste nga busted transformer, uplifting of low clearance primary distribution lines. Damo nga salamat sa iyo pag-intindi. Dito ini sa isla. Already din makakabutang kung nanong municipality, Panhububan 1 ang 2, so siguro sa Almagro Samar ini, no? Nga sugad man Disyembre 11, December 11, power advisory, scheduled power interruption sa Disyembre 11. Buwas nga adlaw, pagliwan sa naruba nga poste nga busted transformer, uplifting of low clearance primary distribution lines sa apektadong lugar, Panhububan 1 ang 2, Velasco, Poblasyon, San Jose, Malubago ang Romeo. Siguro dito ini sa Almagro Samar, already di Butangan Municipality. So, amwad to ang paibaro, dito lang ini sa Island Town, scheduled power interruption yan ang aglaw pati buwas. Yan, iba pa nga pahibaro sa Melco 1.
para sa atol mga tinahod ng mga member consumer owners naging manilampuson kakulop ang pagkamayad ang mobile co-op dito sa Santa Margarita, Samar. So, amad to ang labot siton, waray mga scheduled power interruption sa ibang lugar. Labot lasan sining lugar nga aton na mention. Alright, para naman sa mga headlines nga papasa niyan sa second 30-minute stretch and Good Morning Eastern Visayas. Samar State University Research Executive Director daog sa top awards sa international conference. Nasubra 4,000 nga koko o kola sa Qatar. Masubra 4,000 nga mga senior citizens sa Qatarman nakarawat social pension. Masubra 2,000 na scholars sa siyudad sa Calbayog makarawat ayuda matigang sa LGU Calbayog. Northern Samar nag-aandam na para sa pagbalik sa Coral Geographer Cruise ship sa lalawigan. Amon to ato na mga headlines ng mga detalye katukiban sa sining aton na mga headlines sunod niyan sa second 30-minute stretch sa programa. Good morning Eastern Visayas. Balik sa imo kaupod Dalia ng kaupod Daisy. Okay, thank you, Jean. Ano niyo handa? Di ba year-end assessment naton yan na? Yes. Yan na lang kami nanumdum, ha? Oo. Ano, di ba year-end? Sa amon, mag-cater me. Ayun. 600 pesos. Bali, magpapansit lang kami didi para sa God Christmas party. Ah, nay. May ada na kamo dida, pan Christmas party, waray pa man kami didi. Oo, kay reimburse Negative pa. I-reimburse nila. Bali, mag-aragmot anay. Tapos, i-reimburse na daw la. Okay, so parehas didiha amon, ano, kung ano ito na available naman na didiha amon. Ang ganda naman ang bongga ng Radyo Pilipinas sa Southern Leyte, naka-cater. Kami, tubtubla kami ng mga order. Pero at least may da kami option ba nga maka-order ito na amon gusto talaga. Pero just the same, di ba, pag catered naman, hikamit nagbubuot. Sige, enjoy kita, no? Yun naman na ito nga udto. Alright. Naka-bowsy t-shirt yan na kami. Naka-bowsy t-shirt. Ay, kaya pala naka-orange ka. Yes. Ang naabot na, Sir Jean, sa inyo ang new God t-shirt? Ang daan ini. Ang okay. bago waray pa. May da man daw bago. Oo. Amo lagi hapon, an bagat tikang hakuan? Tika nga behind bars? Nga kulay? Ay, Wow, violet yeah, sa amo, purple sa amo. Okay, oo. Kasi kung ano man na to, ini na nga kuan na lavender. Oo, kasi Oo, may ada gender kasi curve. ginhatag nga orange. Okay. Sige. Thank you, Jen. Hatun paunang impormasyon ngan sugad man pagpahamtangan headlines sa mga balita na hikayahan na Radyo Pilipinas sa Calbayog. Ganaton oras, mayada na kita 17 minutos an nakalabayhan alas 8 haaga nga nasa ring laan kita good morning ito na ato naman viewers online hira Mary Jean Picayo ngan sugad man hi Melanie Katubay pati na hi Judith Agnes watching, pati na hi Ate Myrna watching from Hong Kong. So bueno, katuon ta naman Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte, Miss Dalia Orit, magandang morning. Kumusta ka mo dito at Merry Christmas. Yun, sige, iplastar ang handa. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy, good morning. Good morning sa ato nga mga nagpaminaw na diha sa ilang mga radyo o nakatutok sa ato nga live stream karong nga orasaha. Yes, Ate Daisy, 15 days na lang yun. Murag nagpanikad na gyud ang Pasko. Excited na punta mo dawat no sa ato mga Christmas bonus. Ano kurot na dayong bonus? Kuha na lang SRI.
Anyways, oo. Merry Christmas na to nga tanan. Speaking of Christmas day, no, ato nga ipasabot nga ato nga Department of Trade and Industry DTI Southern Leyte. O adunay pahigayon nga diskwentro caravan na karong Biyernes. So ato nga giawhag ato nga mga kaigsuunan nga suporta ni ining programa sa atong DTI diin ato nga masayran nga kini ato nga mga Noche Buena items, no, naka-discount. So makatipid, no, sa ato nga mga pamalitunon. Aside from Noche Buena items, papil ni ini ang ato nga mga basic and prime commodities o gingon man mga agricultural products, no? So magkita-kita ta karong Biyernes diha sa Sogod Gym, sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Yes, as to update sa ito nga panahon. Oo, maayo ang ito nga panahon nga nasinati dinhi sa Southern Leyte. Wala tayong mga nakita nga panagdag-om. So we expect good nga hopefully tuloy-tuloy ang ato nga panahon aron kining mga dunay trabaho dili ma-hamper ang ilahang mga pambuhaton. Sa atong update sa Suleco, so far wala may notisya, no, sa power interruption. As to power restoration update sa Suleco as of December 7 pa ni, no, ana-ana sa 99.27%. Gamay na lang gyud nga mga barangays ang wala pa nakasiga. No, kini Ati Days and Sir Jean sa epekto gihapon sa bagyong Tino, no, sa Southern Leyte nga diin ubay-ubay gyud sa ato nga mga kalungsuran ang nawad-an og supply sa kuryente ato nga panahona. And ato na lamang pod nga pasalamat sa ato nga mga warriors of light coming from the different electric cooperatives. O dili lamang ang Suleco, no, kay dunay mga linemen coming from Lieco, Bileco nga nangabot sa Southern Leyte para pag-restore sa atong linya sa kuryente. Thank you so much. And sa atong update sa atong tubig, yes, nagpagawas og notisya nga atong lungsod sa Macrohon, ang ilahang Macrohon Municipal Water Works System, nga tungod sa kalubog sa Kambaro Supply o daghan ang naghatag og suhisyon nga dili mag-augment sa og supply. Not until matin-aw na ang supply sa tubig diha sa Lutak Spring nga moagi sa water treatment plant. Kana gibuhat sa atong local government unit aron gyud masiguro nga kadto mga moinom sa atong tubig dili sila contaminated sa mga nagkadaiyang bakterya, labi na kay naka-experience og paglubog ang Kambaro Supply, no, diha sa Lutak Spring. No, so hinay nga to sa walay agas ang ma-experience sa Villa Jacinta nga to sa lungsod sa Mohon, diha sa lungsod sa Macrohon. So take note sa ato nga mga Macrohonanons, kay nagpagawas og water advisory ang inyuhang LGU. Yes, sa ato nga mga nahipos nga balita, ika-71 nga founding anniversary sa St. Bernard, formal nga gisaulog. Airpat orientation gipahigayon diha sa lungsod sa Hinunangan. Medical mission pagahimuon karong adlaw sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Og Christmas food bazaar formal na nga giablihan sa Dakbayan sa Maasin. O ito, Ati Days and Sir Jean, doon na may mga dekorasyong pamasko diha sa inyong mga municipal plaza or sa inyong mga tourist area. Kaya din sa amon, medyo mingaw man. Pero naiuban pod nga mga LGUs nga nagihapoy mga decoration. O diha, kumusta man? Alright, kami didi Marisyo talaga, no, dami to nato ang mga local government units didi Eastern Samar amin may ada mga ginpasigaan nga mga Christmas lanterns, mga giant Christmas lanterns at that nga amin to nakaka-attract ano hito na amin mga lokal nga turista pati nagihapon hito na may nagyap na bisita ha amin nga diha mga foreign tourists kasi hinaaraan na ito nga giant lantern dito dapit hakuan dito kan avid and diya na nga tuig ano
labot lang nga nagpasiga hiraan kan avid ano ka sanggabi kagabi naman aton local government unit han usa pa nga bungto an bungto hiton sulat. So marisyo gihapon ano damo pasyadahan para yan nga Pasko, and I guess bisan pa aton local government unit hiton LGU Llorente mayada gihapon nira dito pasyadahan ano nga magiging pa ano ba makaka-attract ano hiton mga tao hiton nira mga mulupyo hiton yan na naman nga Pasko nga pwede bisitahan nga lugar. And labot lahiton. Basta damo di dito naman mga LGU, ano may ada kami mga giant talaga nga mga Christmas lanterns. Iton bungto pa hiton Dolores. Next week ata hira ma-start naman iton ira pagsindi ano hiton parang Christmas village iton na iton tema dito naman habung to hiton Dolores. Kun didiha kan avid mga giant lanterns ano Christmas lanterns didi naman hasulat para kang nasulod naman hinkuan fairyland, wonderland, ano, ganun iton ira tema dida. Pero from ano daman inihiya, mga recyclable materials nga ginhihimo, ano, dida hiton na ira mga igin muntar nga mga sinyantanala, mga Christmas nga mga lanterns, dekorasyon, mga igin mount ano nga makakapagpresyo iyan na naman nga panahon hiton Pasko. I guess sa Jenda mo gad naman ada dito ha Kalbayo gano. Iton ira daman na mga pwede pasyadahan nga mga nagpailaw hiton nga mga lanterns para yan na naman nga Pasko. So didiha amon pa ano iton amon yan na impormasyon nga amon na nakukuha didihiton ka ng pagtaga kuryente, may ada kami maupay nga notisya, maupay kasi waray mga scheduled power interruption recently nga iginhatag ito na Esomelco. And then kon Wednesday nga adlaw asya na kunta inhira na plastar kon may ada mga ipapatuman nga mga pagparang hiton kuryente didahiton weekend. So far nga daiyan na nga oras in waray advisory for power interruption didahiton masunod nga mga adlaw. So it atin nala aton gin congratulate ito na Eastern Samar Electric Cooperative kay kakulop nga adlaw ira igin salinurog aton ira ika-48 nga anibersaryo. 48 years na pala yung Esomelco namin dito. Basar inihadto na Presidential Decree 269 nga ginamindaran han RA 10531 iton Eastern Samar Electric Cooperative amo gintukod didan December 9, 1977. Uy, tagal na no asyang nagmarkahira han ira ika-48 nga anibersaryo kakelep nga adlaw. So hailarom hiton supervision ini hiton National Electrification Administration iton Eastern Samar Electric Cooperative usa nga non-stock, alam natin yon, non-profit nga service-oriented nga electric cooperative nga nag-uusaan nga exclusive distributor hiton electric power didhiton probinsya hiton Eastern Samar. So happy anniversary mga taga Eastern Samar Electric Cooperative. Or haatan daman kasi kita man ito nagtatagada como member consumer owners iton atan kooperatiba. And Miss Dalia and Jean, yan ang ngayon nga adlaw, gintitigam nandaman iton Human Rights Day. Ano adlaw para hiton aton katungod nga nasri nga dapat ipabilin kuno nga naglalarab iton aton kasing-kasing hangatanan nga oras para waray boses nga mahibabayaan nga waray boses nga diri babation. Ano Human Rights Day yan na December 10, 2025. Ngan beno para naman han headlines nga nahikay han Radyo Pilipinas Borongan para yan na nga adlaw. Eastern Samar State University igin presentar ang ginhurma nga STI Strategic Communication Plan han Eastern Samar. Samtang launching groundbreaking and floriculture and apiculture project ha Barangay Hibakong gindumara han DANR ngan local government unit han Borongan.
It's IV AIDS and Mental Health Awareness Campaign ginbuhatan Borongan City Health Office ha binuangan. Samtang local government unit han General MacArthur ang may nagpagawas siya na hin executive order nga nagdidirihan pagsulod pagpagawas hin na baktin karne darahiton gintatahapan nga kaso hin African swine fever ha ira lugar. Asya ni aton headlines sa naton mga balita. Tikang naman di Radyo Pilipinas, Borongan para yan ang adlaw Miyerkules, December 10, 2025. Yan bueno, nasa ring gihapon kita magandang morning ka na Merly Como nag-join ha aton online como sang viewer. Ngan bueno, Jean, ano ngan Miss Dalia in mabalik kita para hiton aton detalye hit mga balita kataliwan la hiton aton pirang pahinomdom. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Alright, naton oras mga kasangkayan, mayada na kita 33 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga hataramdan. Good morning Eastern Visayas para yun ang Miyerkules nga adlaw December 10, 2025. Nga diri na kita maglangan kadtuon taan detalyehan mga balita. Unahon taan Radyo Pilipinas, Kalbayog, otro magandang morning Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Alright, wala pa daw makabalik nga dayan nga oras. Mr. Gina Vilon ang Radyo Pilipinas sa Kalbayog. Go ahead. Nakamute. Nakamute, Jean. Kindly, adjust. Audio, please. No audio. Pakibalik hit report. Jean. Nakamute. Alright, nagpapamulat kita, no? Ano daw dapat kuan inihira naka-monitor dedeton audio. Wari nato nakukuhang impormasyon, yada sige ito ni Ira Plastar, ito ni Ira Balita pinaagi kan Miss Zuzetta Pretensio, ito na taga-report o garing waray nagawa sa ere. Okay, para ito. Sa nasod. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Kasamang Jean, pwede pakiotrohan report. Waray kami bumati kay nakamute kang pag-start kanina. Alright, ibalik ko ang report. Kay nakamute daw Juven, SSU Research Executive Director daog sa top award sa International Conference. Sa detalye din report ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginparayaw sa Summer State University o SSU ang panibag-o nga kadungganan mahuman makuha ni co-ed professor ngan Research Executive Director Dr. Shari Ann Labid ang Best Paper in Education ngan overall Best Paper in Education sa 3rd International Research and Innovation Conference on Education, Engineering and Agriculture sa La Union. Ang nagdaog nga panaliksik nag-i-examine sa padayon nga kakurian sa mga estudyante sa state universities and colleges nga mahuman ang libre nga tuition sa ilarom sa RA 10931 in nagpapabilin na gihapon nga nakukurian makahuman sa era degree tungod sa mga magkadrodilain nga ulang sugad sa pinansyal, institusyonal, akademiko ug sosyal. Kaparte ini sa 5 million pesos commissioned research sa CHED ngan gindumara kaupod ang multidisciplinary research team sa SSU. Ang pagkamanilampuson, pagpamatuod sa marigon nga kultura sa panaliksik sa SSU ngan sa importante nga papel sa universidad sa pagtukod sa evidence-based nga reforma sa mas hitaas nga edukasyon sa nasod. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Tantang sa tong update ni sa Southern Leyte at kita sa lungsod sa Pacific area. Airpat orientation gipahigayon sa lungsod sa Hinunangan. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Aljon.
Gipahigayon ang orientasyon kabahin sa Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities Program kon ERPAT sa Hinunangan Southern Leyte. Kini pinaagi sa panagtambayayong sa lokal nga panggamhanan sa Hinunangan of Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Nasairan nga ang kalihukan nag-ilas sa mahinungdanong tahas sa mga amahan sa pagmatuto o pagpalambo sa mga bata. Tinguha sa ERPAT ang pagpauswag o pagpaligon sa parenting capabilities sa mga amahan. Isip kaabag sa mga inahan sa pagsiguro sa labing maayong nga kalambuan para sa ilang mga anak. Nagpasalamat ang lokal nga panggamhanan sa Hinunangan sa DSWD sa paglusad sa mga programa sa lungsod o gidaay usabang tanang amahan nga nitambong sa maong kalihukan. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Nga samtang siya naman nga balita na hikayon Radyo Pilipinas sa Borongan, Eastern Samar State University, iginpresentar ang ginhurmang STI Strategic Communication Plan han Eastern Samar. Ang detalyan report tikang kan Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Presentar ni Dr. Anbuni Quanico, Dean han College of Arts and Social Sciences, ha Eastern Samar State University, ang nahimo nga Science, Technology and Innovation STI Strategic Communication Plan nga nagtutuyo nga mapakisig ang koordinasyon ngan komunikasyon, ha pagpapatuman han mga programa ha siyensya, teknolohiya, ngan inobasyon ha probinsya han Eastern Samar. Iginsumat ha 4th quarterly meeting han Provincial Science, Technology and Innovation o STI Council ang paghurmahan Project SICAT, usa nga provincial nga Science Communication Initiative nga ginpangunahan ni Dr. Quanico, proponent han STI Complan, pinaagyan Eastern Samar Provincial STI Council. Sumalakan Dr. Quanico ang Project SICAT nga ginproponer ha konseho inagtutuyo nga maghatag hin klaro, simple ngan maiintindihan nga impormasyon han publiko, mahitungod han mga programa ha siyensya, teknolohiya, agrikultura, panlawas, disaster preparedness, ngan livelihood. Ini nga proyekto inahimugson pagkaurusan gobyerno probinsyal han Eastern Samar, STI Council ngan ESO Communication Department. Lakip han mga aktibidad an integrated communication campaign nga may agency spotlight kada bulan, science caravans, radio program, siyensya ngan serbisyo, barangay exhibits, ngan localized infographics sa waray-waray. Gidalauman liwat ang pagtukod in Science Communication Resource Hub ha ESO, annual SICAT Fair ngan digital repository in success stories. Tuyan proyekto nga mapauswag ang kahibaruhan publiko, mas madig-on nga partisipasyon ha mga programan gobyerno ngan paghatag hin kaaram nga makakabulig ha pagpadukwag han kinabuhi han mga Eastern Samareños. Samtang adian pahayag ni Provincial Administrator Nelson Cortez. Pero ginagawa sa kalit dapat ng gilay, nagabit na mas malinis. So, magpagkakagaya tayo, hindi ganoon ang defecto, pero kung magsasama-sama tayo, kung sa isang direksyon, maganda patutulungan natin. So, maraming salamat. Nagpahayag hinkalipay, Provincial Administrator Cortez, darahito nagbuburublig nga mga ahensyan gobyerno para hinuisa nga direksyon ang pag-uswag han probinsya han Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Nasobra 4,000 nga mga lolo o lola sa Katarman, Northern Samar na karawat social pension. Sa detalye din report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Temprano nga pamasko ang maabot para sa 4,254 nga mga lolo ug lola sa Katarman, Northern Samar, kahumantikangan kakulop adlaw Martes, Desyembre 9, ang distribusyon sa 4th quarter social pension payout. Kada indigent senior citizen makakarawat sa 3,000 pesos nga ayuda tikang sa Department of Social Welfare and Development. Pahinumdum naman ni Alcalde Dayan Rosales nga gamiton sa mga benepisyaryo ang era kwarta para unahon ang era kalugaringon nga kinhanglanon, labi na ang pagkaon,
medisina, nga iba pa nga panlawas, samtang padayon liwat nira ang pag-ataman san ira pamilya. Magpapadayon ang payout ni naadlaw Miyerkules, Desyembre 10, nga susundan sa Desyembre 17, 10 y 8 ngan 10 y 9 para masiguro nga tanan nga kwalipikado nga senior citizens makarawat ang ira benepisyo antis mahuman ang tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Lugang pa nato nga update, Christmas Food Bazaar, formal na nga giablihan sa Dakbayan sa Maasin. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas report. Mas natinawsab sa publiko ang makalingaw nga nagkaraiyang Christmas lights ug espiritu sa Kapaskuhan sa Dakbayan sa Maasin, human opisyal nga giablihan sa lokal nga kagamhanan ang Christmas Bazaar karong tuiga. Ipangunahan sa lokal nga pagagamhanan, pinaagi ni City Mayor Luz Mercado ang formal nga pag-abli sa bazaar at ubangan sa City Hall nga napuno sa hayag nga dekorasyon, display sa mga pagkaon ug nagkadaiyang paninda atol sa pagsugod sa holiday season. Ang Christmas Bazaar usa ka lugar nga nagtipon ang lokal nga mga magpapatigayon, MSMEs ug nga barangay exhibitors nga nagbaligya og pagkaon ug klase-klaseng produkto nga angay pangregalo sa Pasko. Sumala sa LGU Maasin, ang maong bazaar gitumong aron matabangan ang mga lokal nga negosyante nga makahatag og dugang nga kita sa panahon sa Pasko, ingon man mahatagan og lugar ang pamilya ug kabatan-unan aron malingaw pagsuroy sa syudad. Sa laing bahin, gisiguro sab sa syudad nga adunay presensya sa kapulisan aron masiguro ang seguridad ug kaluwasan sa lugar. Paritagikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oretatuel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, sa itong oras, alas 8:44 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Ngan dugang nga balita tikang di Radyo Pilipinas Borongan launching groundbreaking and floriculture and apiculture project ha barangay Hibakong gindumarahan DNR ngan local government unit han Borongan. Ang detalyan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Iganlunsad ang floriculture ug apiculture project sa barangay Hibako nga syudad ng Borongan nga pinangunahan ni Department of Environment and Natural Resources, Ecosystem Research and Development Bureau DNR-ERDB Director Lord Merlin Claudio via video teleconferencing ag gimbuhat sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Conference Room han Martes, Disyembre 9. Ang nasabi nga proyekto ang gintatawag nga Integrating Apiculture and Floriculture for Enhancing Livelihoods and Sustainable Income Generation in Marginalized Upland Communities, Barangay Hibakong, Borongan City, Eastern Samar. Nagpahiging pagkalipay, Director Claudia Minsainio Kwasyon nga natuman na adun iging promisan irabatan na lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan nga magkamayadin sugad din nga proyekta syudad nga tuyo mabuligan adtun mga upland farmers sugad ng Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association o BIAFA nga magkamayada in kadugangan nga surok pakabuhi ipinagit pagkukultibar hin mga in-demand nga mga bukad sugad ng anthurium, chrysanthemum, bougainvillea iba pa nga mga tanom nga magagamit paghimen perfume laki pa adtun mga ornamental plant nga nadun pagmaintain rin big colonies sugad hitkiwat nga stainless bee agud makapagproducer hindi kalidad nga honey o dagas kundi ini nga big colonies in makakabulig pahit pagpapadamot hit mga bukad. Samtang gimbuhat adtong groundbreaking ceremony haros sa hektarya nga floriculture and apiculture project site na nasabi nga barangay. Presente ning okasyon adtong staffers na Director Claudio nga pinangunahan ni Rames Joan Galberto, Center Head at Agroforestry Research Extension Center, ARDEC, Mr. Alvin Angelo Sunting, Project Leader Research Senior Specialist, ganang tinaglawas ang Summer Island Natural Park, SINP, Assistant Protected Area Superintendent Victor Chu ug ang Development Management Officer, Hit Community Environment and Natural Resources Office, Senior Borongan, Forester Ervin Arce Villacarillo, nga nagtun mga opisyal ug kaapian BIAFA. Ngan genrepresentaran ni Acting City Mayor Emmanuel Chusungco ni Attorney Orland Cherico Cordero, Internal Audit Services, AS Head, nga nagtun mga kawani ang City Environment and Natural Resources Office sa pamumuno ni Forester Chito Akla. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Damo nga salamat ang report Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Masobra 2,000 nga mga scholar sa Calbayog City na karawat ayuda tikang LGU Calbayog. Sa detalye adiyan report ni Sipura Galban. Radyo Pilipinas Report. Nagdistribuer ang gobyerno lokal sa Calbayog pinaagi sa City Treasurer's Office sa 3,000 pesos nga financial assistance para sa 1,004 nga scholars tikang sa Seven Hills, Happy Valley nga North and South Wings sa distrito. Kinbuhat ang distribusyon kakulop Disyembre 9 sa Calbayog City Sports Center sa pagpanguna ni Mayor Raymond Munmunoy. Nagpapakita ang programa sa dedikasyon sa lokal nga pamunuan san pagsuporta sa edukasyon kan paghatag kusog sa kabatan-unan san Calbayog pinaagi san pagsiguro nga ang kada scholar may da access sa mga pamaagi na nagpapakusog san ira padayon nga pag-aram. Inpapakita liat san higayon ang pananaw san syudad nga mag-invest sa edukasyon kumo pundasyon para sa maupay nga kabubuwason kundiin ang mga estudyante mismo ang sentro san ira paningkamo. Para sa Bagong Pilipinas, Zipora Galban, Work Immersion Student san CCMSF san DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat Sipura sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Miss Dalia. Alright, natin oras mga kasangkayan, may ada pakita 11 minutos ug sa mag alas 9. Go ahead, Miss Dalia. Nakamute kindly on audio. Radyo Pilipinas. Alright. Audio, Miss Dalia. Alright, nagkakamay da kita problema dito dapit Sugod, Southern Leyte. Good morning, Eastern. Yes, how about that at days? Loud and clear, go ahead. Yes, Anong medical nangyari? mission paglimon karong adlaw sa isla sa Limasawa, Southern Leyte. Ano ang report ni Sir Javi Capiz? Radyo Pilipinas Report. Pagahimuon karong adlaw Disyembre 10, 2025 ang usa ka medical mission nga pagapaunahan sa Christ the Healer Hospital sa lungsod sa Sugod sa pakigtambayayong sa LGU Limasawa sa Southern Leyte pinaagi sa Rural Health Unit. Matod pa sa RSU Limasawa nga ubay-ubay nga mga serbisyo ang itanyag sa naasoy nga hospital sa paghimuon nga medical mission. Apil na niini ang laboratory services din ilang nga gipasabot, limit sila sa usa ka gatos ka mga pasyente. Adino sa pediatric o medical consultation, din 500 ka pasyente ang ilang target mas serbisyuhan. Para sa dental services, 200 ka pasyente ang ilang serbisyuhan. Para sa minor surgery, aduna por sila target nga 20 ka pasyente. Para sa OB consultation, 20 ka pasyente ang target nila nga serbisyuhan. Gipasamtusab sa RSU Limasawa nga niadto nakalabay nga adlaw nagasugod na sila sa pagpanlista sa matag barangay kung kinsa kadto nagaplano nga mosalmo sa naasoy nga medical mission. Gipasamtusab nga first come first serve basis ang mahitabo sa naasoy nga konsultasyon. Ang Christ the Healer Hospital nag-awhag sa publiko nga moadto og sayo aron masiguro nga aduna sila islat sa naasoy nga serbisyo. Ang medical mission sa naasoy nga hospital og sa LGU Limasawa usa ka inisyatibo nga nagatinguha sa pag-abot og tabang sa komunidad pinaagi sa libre og di kalidad nga pag-atiman medical. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Javi Capiz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang halay naman nga balita, HIV, AIDS, and Mental Health Awareness Campaign, ginbuhatan Borongan City Health Office sa Barangay Binuangan. Ang detalyihan report tikang Kandayan, Kamplon. Radyo Pilipinas Report.
Ang Borongan City Health Officer Chula Lawigan ang pakigsumpay ng Binuwanga National High School ng Barangay Council ng sabi nga barangay in Malang Puson nga nagdumarin do nga importante nga health initiatives nga may panuyo pagtuso hiton pang kapag-usan nga kupain niton komunidad. Ginbuhat ini kakalop nga adlaw Disyembre 9. Ang mga estudyante ng Binuwanga National High School ni nagtibo nga tinambong in sessions kasumpay ng HIV or AIDS nga mental health awareness. Din gintagan doon ang masunod. Saktong impormasyon kasumpayan pagpugong ng HIV kung paano ini ipapasa o nakakatapon ngan kung ano iton mga abilable nga pagtratar para hini. Breaking stigma ngan pagagahat magkamayada respeto ang mga tao nga nag-aagi ng HIV. Pagkilala mga sinyalis and stress, anxiety ngan emotional struggles. Ngan practical nga pamaagyan pagataman iton mental health and kada usa ngan kung hino o din pwede makaaraw hin tambulig. Ana sabing diskusyonin may panuyong empower iton kabatanunan kasumpahin mga kaangay nga hibabruan nga nasuportar iton safe choices pagpakasug iton resiliensya ngan pagpalangbuhin talwas ngan supportive school environment. Samtang nga parehong panahon, ginbuhat naman ini isang informative non-communicable disease or NCD awareness campaign. Nga na mga residente ng sabi nga barangay, din gintagan doon na doon mga importante nga topiko. May kalabutan ng mga risgo or kadilikaduhan, early detection, ngan sakto nga pagmanehuhan hypertension, and diabetes. Ano sabi nga mga aktibidad din ang papakita itong padayon nga commitment ng City Health Office sa pagtindog, hinmas talwas, bugway, hatas itong hibaro, ngan proactive nga komunidad. Impormasyon na ikay pinagin Borongan City Health Office. Para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dawangan salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Happy birthday kan kaupod Dayan Camplon. Oras 6 minutos antes ang alas 9. Northern Samar nag-aandam na para sa pagbalik sa Coral Geographer Cruise Ship sa probinsya. At yung report ni Shane Lorono. Radyo Pilipinas report. Nagprepara na ang probinsya sa Northern Samar para sa pagbalik sa International Cruise Ship Coral Geographer sa December 11, 2025. Iniin mabisita sa mga kilala nga destinasyon sugad sa Biri Rock Formations ng La Laguna Mangroves Eco Park sa Lavisares. Ginpadayag sa lokal ng gobyerno nga ang kada pag-abot sa cruise ship indako nga oportunidad para ipakita ang landscapes ng seascapes sa probinsya upod ang kultura ng pagkamainubsanon sa mga Nortehanon. Para sa Bagong Pilipinas, Shane Lorono. Work Immersion Student sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Shane sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Dalia. Radyo Pilipinas. Yes, sa itong oras, alas 8:55 sa buntag. Sa itong line pang nahipos nga balita, sa itong katapusan nga balita. Ika-71 nga founding anniversary sa St. Bernard. Formal na nga gisaulog. Ano ang report ni Ms. Ria Mikate? Radyo Pilipinas report. Nagmalampuson ang pagsaulog sa ika-71 nga founding anniversary sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte, karong buwana. Ubos sa tamang pag-ugmad ug pagpangon sa 71 ka tuig nga kusog panagiusa sa St. Bernard gisugdan ang selebrasyon ni atong Disyembre 6 ug nahumana kagahapon nga dawa Disyembre 9. Din gipaygayon ang anniversary program. Aktibong gisalmutan sa mga himatagnon ang nagkadaiyang kalihukan. Partikular na ang pagpasudayag sa mga talento sa mga night activities. Formal nga gila usab sa LGU ang serbisyo sa pipila ka mga himatagnon sa gihimong awards and recognition activity ato sa civil society organization kon CS09 niadtong Domingo, Disyembre 7. Angan masayran nga ang founding anniversary sa mga inandaman nga aktibidad sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Miss Ria Mikate. Kanatong oras, 4 minutos na lang sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Mauna kami sa temporaryong pagpanamilit. Thank you so much sa pag-uban ka nato karong buntaga. Sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kahanginan, Dalia Oritatwil. Salamat sa itong kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales.
Ngun man sa mga nagkontrobersya nga balita, Sir Javi Capiz, Miss Ria Mikate, Sir Aljon Malot. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Dalia Orit at Will han partisipasyon han pan Wednesday nga edition taramdan. Good morning Eastern Visayas. And we're saying magandang morning kan Vin, kan Nonoy, kan France Navarrete Probe, kan Jennifer Golmatico and Nancy Steele Ledema. Ngan balita kadugangan nga balita tikang Radyo Pilipinas Borongan pagtukod hinbag-o nga medical school ha Eastern Samar aprobado na ha House panel sumalakan Congressman Libanan. Aadi ang detalyihan report. Radyo Pilipinas Report. Gintago siya ni House Minority Leader for Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang pag-aprobarhan committee ha usang balaudnon nga maghihimo hinbag-o nga College of Medicine ha Eastern Samar State University Ciudad han Borongan. Siring kang Congressman Libanan ini nga institusyon in magpapahaluag ang oportunidad ha medical education para mga estudyante nga angay kundi kablas hin panginabuhi ngan makakabulig pag-iban han padayon nga kakulang hin mga doktor. Ang gimpaplano nga medical school indi rila usa nga proyekto ha edukasyon iniin usa nga intervention na healthcare anaton nasod in kulang hin mga doktor nga nan kakulang in mas makababaraka ha mga rural areas sugad ang Eastern Samar pulong niya. Nagpasalamat ni Congressman Libanan ha pag-aprobar ang House Committee on Higher and Technical Education hani House Bill number 112 nga magtutukod ang Eastern Samar State University College of Medicine. Bisan kun usahiya nga abogado ha propesyon may ada gihapon ni Libanan degree ha medical technology. Nagsitarhiya national data nga nagpapakita nga ang Pilipinas in may adala 7.9 nga doctor ha kada 10,000 nga populasyon nga hirayo ha benchmark nga napulo ha kada 10,000. Damo nga rehiyon han nasod ang masubus pa nga ang mga probinsya sugad ang Eastern Samar inagpapabilin nga grabe ang kakulang in serbisyo medikal pulong niya. Hailarumhan balaod nun ang bago nga Eastern Samar State University College of Medicine in maopreserhin Doctor of Medicine program nga learner-centered competency-based training upod ng scholarship nga affirmative action programs para ha mga estudyante tikang ha mga pamilya nga kablasin panginabuhi. Para ha Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon sa ngaran sa mga nakaupod ko sa control, si Engineer Francis Marnie Balbas, si Engineer Julian Cardenas, nga namon mga OJT, Work Immersion Students sa Calbayog City National High School. Ini yan iyo iyo nakaupod Jean Navilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Jen Navilon ngan bugos nga persahan Radyo Pilipinas sa Calbayog. Ngan tikang naman di Radyo Pilipinas Borongan hangaran hiton amon station manager at Ruth Rivera Abunda di liwat ha production and aton news contributors hira Engineer Sok Aberia at Ipen Pumida Dayan Camplon ngan ha technical ato naging kaupo di Engineer RV De Dios. Ini Daisy Lalosa Bilizar na saring damo nga salamat inyo pakigusa maupay nga aga and Merry Christmas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657.